Sa nakaraang vlog nga na ipakita ko sa inyo na bumili na kami ng materyales para sa bahay namin. At ngayong araw na to ipapakita ko sa inyo na magsisimula na kaming magpagawa ng bahay. Ito na nga yung unang araw na magpapagawa kami at magpapatrabaho kami para sa gagawing bahay. Kaya wag nang magpaligoy-ligoy at tara na, samahan nyo ako. What's up guys, it's me again Tin. Panibagong araw at panibagong pag-asa para sa ating lahat to. Ito na nga yung hinihintay nating araw dahil magsisimula ng magtrabaho yung mga trabahador para sa bahay namin. Itong unang araw nga ng pagtatrabaho, wala mo ng bayad to dahil sinasabi ni Papa, tulungan nga muna ito. Ito nga yung tinatawag nilang bayanihan. Hindi na rin siguro sa dami ng tinulungan ni Papa dahil kalpintero din siya noon. Dami din gustong tumulong sa pagpapagawa namin ng bahay. Pagkakaalam ko, nasa 17 nga ang nagtatrabaho ngayon. Ginagawa na din nilang itong tulong para kay Papa. Tumutulong nga din dyan sila Tito Walter at Tito Randy sa pagtatrabaho. Gaya nga ng sabi ko, mahirap ang pagpapatayo ng bahay. Madaming kailangang isaalang-alang at aasikasuhin. Pero kailangan na din kasi namin magpatayo ng bahay dahil tumatanda na din si Mama and Papa. Totoo lang, meron din naman kaming maayos na bahay noon. So nga lang, sinira ng bagyo. Nakita ko noon kung paano magsumikap si Mama and Papa para mapundar yung bahay na yon. Dahil sa isang malakas na bagyo, nasira yon. Kaya yung tinutuluyan namin ngayon, pansamantala muna yon. Halos inaanay na nga dahil sa karupukan. Kahit mahirap at walang budget sa pagpapatayo ng bahay, kailangan namin kayanin. So eto na nga yung second day ng pagtatrabaho ng mga trabahador dito sa amin. Pag nga magpapatrabaho ka ng bahay, kailangan mo ding pakainin ng tanghalian yung mga trabahador. Ito na nga yung pangalawang araw ng pagtatrabaho nila sa bahay. Yan na nga yung mga natapos. Sa anin na lang silang nagtatrabaho dyan. Mga si Tito Walter at Tito Randy nagtatrabaho dyan. Bale, may 4 kaming papasweldohin sa mga nagtatrabaho. Na nga din nagpabayad si Tito Walter at Tito Randy dahil kapos din kami sa budget. Ito na nga yung third day ng pagtatrabaho nila sa bahay. Ako nga munang nagluto dahil pumasok sa trabaho si Mama. Kasing magluluto ng ulam at merienda ng mga trabahador. Pinauwi muna ako ni Mama at ako na lang muna ang magluluto. Una nga ang ginawa ko, nilinisan ko muna yung mga gulay dahil pakbet nga ang lulutuin ko para sa mga tanghalian. Una ko nga ang ginawa, nilinisan ko muna yung mga gulay dahil pakbet nga ang lulutuin ko para sa tanghalian nila. Kaya nga nang sabi ko, sa pagpapatrabaho ng bahay, kailangan malaki yung budget mo. Kailangan mo ding pakainin at pameriendahin yung mga trabahador mo. Kapag dumating yung punto na walang-wala ka na, mararamdaman mo na lang na God will provide. Kasi alam ko, hindi niya tayo pababayaan kahit anong mangyari. Pagkatapos ko maghiwa, linisin yung mga gulay, next naman nagagawin ko, magsasaing na ako. For sure nga, pagod yung mga trabahador at gutom na sila, kaya dinamihan ko yung kanin. Pagkatapos ko ang nagluto ng kanin dyan, next naman nagagawin ko is magluto na ako ng pinakbet. Una ko ang ginawa, ginisa ko lang yung bawang sa sibuyas, sinunod ko na yung karne. Pag medyo brownish na nga yung karne, lalagay ko na yung kamatis. Kung na nga yung kamatis, maglagay ka nga lang ng konting bagoong. Isa mo lang saglit, tsaka ilagay mo na yung mga gulay. Lagyan mo lang siya ng takip para maluto yung mga gulay niya. Tapos nga ilang minuto, ganyan na yung magiging itsura niya. Sarap nga ang pakbet, lalo na pag may konting sabaw. Habang naghihintay nga ako sa mga trabahador na matapos na kumain, nagmamasdan ko na lang muna yung mga tuta. Kami nga anak yung aso namin. Sarap nga sa mata silang panoorin kasi nga nakakapaglakad na sila. Tinatawag ko nga sila pero ang pumunta naman yung mama nila. Yung mama nga nila, Doberman. Pero hindi ko na alam kung anong lahi yung nakabuntis kay Adbienta. Pero ang cute nila, lalo na itong puti. Pagkatapos ng ilang kumain nila papat, yung mga trabahador, agad na akong naghugas dyan kasi magluto pa ako mamaya ng mga merienda nila. Hindi ko na na-videohan habang kumakain sila kasi nga busy ako. Saka napasarap na din yung kain kasi nga pakbet yung ulam. Diba kung ako ang tatanungin, mas gusto ko yung ganitong kasimpleng buhay. Hindi na siguro ako basta napro-provide ko yung pang-araw-araw namin kinakain. Kasi pag simple lang yung buhay, tahimik. Okay na kung simpleng buhay basta kasama sila Mama and Papa. Ito lahat naman tayo gusto ng maraming pera para mabili natin yung mga gusto natin. Pero kung ako ang tatanungin kung paanong buhay ang gusto ko yung simple lang. Kasi aanhin mo ng maraming pera kung marami namang problema. So pagkatapos ko nga maghugas dyan mamaya, magpre-prepare naman ako ng lulutuin kong merienda. Luto nga ako ngayon ng sopas. Sopas na nga lang ipapamerienda ko kasi ngayon yung sinabi ni Mama. Bumili na nga kahapon si Mama yung mga sahog doon. Para nga daw hindi ko na problemahin, magluluto na lang ako. So pagkatapos ko nga maghugas kanina, inihanda ko na yung mga sahog na gagamitin ko para sa sopas. So ito nga yung bahay na sinasabi ko sa inyo na pansamantalang tinutuluyan ni Mama and Papa. Maliit lang ito at simple pero pag umuulan dito madaming tumutulong. Gawa nga lang ito sa kahoy na permanenteng ginawa ni Papa. Pinagtagpi-tagpi niya lang para lang may pansamantalang matulugan. Kaya hindi kami nagdalawang isip ni Ate Ann na mag-ipon. Lahat naman siguro may intindihan ako, lalo na pag kayo yung nasa sitwasyon ko. Sino ba namang mga anak ang pababayaan ng mga magulang? Although hindi natin masisisi yung mga anak na sinusuway ang mga magulang. Yung to the point na hindi na nila nire-respeto. Siguro masasabi mong wala silang utang na loob. Kaya sana pahalagahan natin yung mga magulang natin. So pagkatapos ko ang magluto ng sopas kanina, pinuntahan ko sila Papa. Diyan nga na
part, nakikita ko siyang naglalagay ng hollow blocks. Pumunta nga ako dito para ihatid yung sopas na merienda nila. So eto na nga yung niluto kong sopas. Madami nga pero 4 lang silang magme-merienda. Makarami nga yung niluto ko pero okay lang yan. Madami pang ang kailangan na materyales para sa bahay. Madami pang pag-iipunan. Paano ba yan? Kita-kits again for another house update. Kung nga pala si Tin, tambay lang pero may pangarap. Bye-bye!